Okay, update tayo ngayon dito sa may San Antonio 2 project natin, no? Yung step by step na gagawin natin dito at kung ano yung paraan ng pagpipintura natin ng kisame. Okay, kaunting tip mga kamusta sa ating pagkikisame, pagpipintura ng Faisan board o kaya cement board. So yung mga rivets na yan, ilalagyan din namin ng A&B epoxy. Gaya nito, kapag tinanggal mo o kaya pag natuyuan yan, hindi naman po didikit yung ating masking tape. Okay, so dito tayo sa may San Antonio 2 Bambang Nueva Vizcaya project. So may mga ibabahagi ako sa inyo dito mapapakinabangan at maprapractice at sa ngayon inaayos namin yung roof. Tuloy inaayos natin yung roof niya. So prepare kami para do sa ibang scope of work natin o program of works natin. Ganda dito kasi tahimik eh, no? Pag nag-music sila, yun lang naririnig, kagaya niya, no? Okay. Update tayo ngayon dito sa may San Antonio 2 project natin, no? At ipapakita natin yung mga maaari nyong mapanood sa video natin, no? Lalo na sa YouTube channel, yung step by step na gagawin natin dito at kung ano yung paraan ng pagpipintura natin ng kisame. So sa ngayon, yan po yung ginagawa natin ngayon at pinapatapos ko yung kisame para makapag-tiles na tayo. Okay? So yun po yung abangan nyo dito para ma-share ko yung ibang idea dito ng pagpipintura natin. Konting tip mga kamusta sa ating pagkikisame, pagpipintura ng Faisan board o kaya cement board o kaya bilang mas kilala bilang Hardiplex. Pero yung Hardiplex kasi natin isang brand po yun. So nagkakamali yung iba pero sabi ko nga hindi yun yung tawag. Hindi yun yung pangalan niya kundi isang brand po yun. Okay? So dito sa may part na to, papakita ko sa inyo yung proseso. Step by step. Pagkatapos natin mag-grind kung saan yung first video natin, kung gusto nyo balikan, nasa comments, nasa may videos lang natin yon. Kung gusto nyo balikan yung kung paano natin siya ginagrind at ano yung reason kung bakit natin siya ginagrind. No? So Faisan board, so yan po yung gamit namin. Rivets din po yung pinang-lock natin. So ito yun, yung mga rivets na to. Yan. So yan yung mga rivets. Okay? So yung mga rivets na yan, ilalagyan din namin ng A&B epoxy. And then, lahat ng mga dugtungan, pinapahiran din namin ng A&B epoxy. Okay? So lahat po yan. And then, ginagamitan namin siya ng outsider masking tape, na kagaya nito, na pagka tinanggal mo, kaya pag natuyuan yan, hindi naman po didikit yung ating masking tape. Pwede mo pa rin siyang tanggalin, no? So, yun ang kagandahan niya. Basta pag natuyuan yan, pwede mo nang tanggalin yan. Okay? Hindi masikip lang at ayan, no? Diba? So, ganun ang sistema. Yung ibang ginagamit pa natin, nilalagyan natin ng plastic. So, kung wala kang masking tape, plastic yung alternatibo na materyales para dun sa pag-prevent natin ng tulo. So, itong pagtutulo kasi nito, kaya pagbagsak kasi ng A&B epoxy, mawawala yung bisa, maaalis yung kapit ng dalawang board. Kaya nga natin nilalagyan ng pandikit o kaya joint na kung saan gamit ang A&B para mapanatili na yung dalawang board na to ay magiging intact. Kaya nga nagkakaroon ng mga parang akala mo'y hibla na kung saan hati. Yun po yung mga crack na kung saan naghihiwalay lamang po yung mga cement board natin. Pero huwag kang matakot kasi nga yung paghihiwalay na yon hindi naman siya babagsak. Kapag ang cement board bumagsak, ibig sabihin nagkaroon ng problema dun sa may kapit. So yun yung mga bagay.
Kunwari, yung kapit ng screw o kaya naman rivets. No? So, ngayon, pagkatapos natin siya malagyan ng A&B epoxy at natuyuan na, kagaya neto, hindi mo na kailangan galawin yan. Wala ka nang gagalawin yan, kundi babatakan naman natin siya na masilya. So, ibig sabihin, pag binatakan mo na masilya o kaya naman, bubuuin mo yan ng masilya. Kagaya neto. Kung napapansin nyo yan, diba ganyan yung itsura. Pero dito yung ginawa namin na kung saan na masilyan ng buo. At ito yung kinalabasan. Actually, ito may drop pa kami lalagay dito. No? So, yan na yung gagawin namin na isa. And then, lahat po yan, ito wala pang pintura to. Yung nakikita nyo ngayon ay masilya pa lang po yan. Binatakan muna yan ng buo. So, kabuuan talaga yan na binabatakan muna namin. Para yung pagmamasilya kasi natin na yan, napaka-importante na hindi nagkakaroon ng parang comparison dun sa may namasilyahan na part na kung saan sa mga dugtungan at saka yung mga spots lang. Kasi usually, ang sinasabi ng karamihan, bakit pa daw namin siya minamasilyahan ng buo? Eh, pwede naman daw na kahit yung mga dugtungan o kaya spots lang. Ang nangyayari kasi dyan, hindi lamang bukol yung pinapalabas mo. At ang isa pa, ang mga FISM board ay hindi po siya pinong-pino. Actually, sabi nga ng isang commentor natin, disagree siya doon sa mga sinabi ko na para mas maging kalidad yung trabaho. So, nag-disagree siya doon. So, hindi siya sang-ayon kasi hindi daw nila ginagawa yon. So, sabi ko naman, magkakaiba tayo ng paraan, magkakaiba ng proseso. So, yung proseso kasi namin, binubuo talaga namin yan kasi nga may reason kami. Hindi lamang yung bukol ang iniiwasan namin dyan kasi nga, mapapansin mo, hindi kagaya ng gypsum board, ang mga cement board na kung saan may mga groove. Hindi mo naman pwede i-groove yan kasi ninipis naman siya. Ang isa pa, matigas. Ang isa pa, hindi rin naman, kumbaga, pag minasilyahan mo, lumulubog yung masilya, hindi po. Kundi lalong nangingibabaw o kaya nagpapaibabaw. Kaya nga, ang isa pang reason na yon, mga kamasta, yun po yung paraan namin para masilyahan niya ng lahat. Hindi po yan yung sinasabi nila na magasto tayo sa materyales. Magasto talaga sa materyales kung quality yung pinapalabas mo. Ang isa pang reason dyan, pinaka-main reason pa, ang FISM board, yung sinasabi nila ng pino yan, hindi po. Sa lahat ng FISM board na nakikita ko, kahit cement board po, or kahit na Hardiplex po ang brand niyan, ang nangyayari po doon, yung may mga bukol-bukol. Pag inilawan mo, maraming bukol. No? So, yun yung mga ganong bagay, mga instances na nagiging reason kung bakit kailangan mong pahiran ng buo ng masilya. No? So, binubuo namin yan. Lahat po yan. Kaya nga binabatakan yan, yan yung tawag namin na batak para mas maging pino, pantay-pantay, at walang bukol-bukol. Kung may makikita ka mang bukol dito, sabihin na natin, hindi kasi 100% na tayo naman, ay masasabi mo na talagang magagawa na maayos. No? So, yun yung mga portion. May mga portion pa rin naman kami na nakakaligtaan. At ang isa pa, bakit nga ba may metal paring? Yan. Nagkamali kami dahil yung metal paring nasa ibabaw. Hindi po. Hindi po yan pagkakamali. Yung paglalagay namin ng metal paring na yan, yan po yung magsisilbing guide namin para maging matuwid yung cove na ginawa namin dito. So kung napapansin ninyo, yung metal paring kasi tuwid po yan. Maliban kung yupi-yupi, huwag mo na ilalagay. Kung may mga bali yan o kaya may sira, huwag mo ilalagay. Nagiging common sense na lang po yun. Manap ka ng isang bakal na diretso o kaya kagaya nito, metal paring, carrying channel, tubular, pwede mong gamitin. Pero hindi naman kailangan na gumastos ka ng malaki para sabihin mo na magkaroon ka lang ng guide, gagastusan mo ng malaki, hindi po. Gumamit ka ng metal paring, yan ay magiging guide natin para mas maging tuwid yung cove natin. Actually, itong part na to, yan, lalagyan pa namin ng guide dyan para mapondohan. Kasi ang kagandahan niyan, hindi mo na kailangan ulit-ulitin, balik-balikan yung part na kung saan may tama o kaya naman may lubog o kaya naman may bengkong. Kaya nga ginagamitan namin siya ng metal paring para masabi natin na at least pag hinabol mo yan, natuyuan, tinanggal mo yung metal paring, ayos na. So yun yung mga bagay na dapat nating i-consider sa paggagawa ng finishing works na kung saan, kung meron mas madali na trabaho, mas madali yung paraan, pwede mong gawin. No? Minsan, paano ko ba ituturo?
dito na lang yan. No? Yun yung mga bagay na kailangan din nating i-consider. Hindi po dapat sabihin na matagal na akong pintor. Sasabihin na natin na alam mo na lahat. Hindi po. Habang nag-evolve o kaya habang tumatagal ang panahon, mas maraming mga teknolohiya na maibibigay ang mga tao, mga machines na maibibigay ng mga tao na kung saan mas mapapabilis ang trabaho natin. Ganon din sa trabaho. Kaya hindi natin pwede sabihin na pwede na yan at saka matagal na ako sa trabaho. Kundi dapat i-consider natin na meron palang mas mabilis at meron palang mas nagiging maganda sa paggawa natin. Diba? Diba? Ayan o, kagaya ni Kuya Arsenio, matagal na napintor to. Kuya Arsenio, nabayag ka mapinturin na. Ano tawin mo din? Nag-start? 25? 20? 45 mo. Ano taon mo din nagtrabaho ka pintor? 25 mo lang. So halos 20 years ka na sa serbisyo, no? So 20 years in service. Yun yung sinasabi ko. Kasi kahit nasabihin na natin 25 in service ni Kuya Arsenio, pero ina-adapt pa rin namin yung mga ibang pamamaraan at saka mga idea. So ganun lang naman yun. Give and take. Kung may idea siya, share niya sa amin. Kung may idea ako, share namin sa kanya. Ganun lang yun, para mas maging maganda yung takbo ng trabaho. So, yan yung paraan na ginagawa namin. Nilalagyan natin ng mga metal frames. Kaya pinatigil ko yung part na yun. Sabi ko, dapat meron na kaagad na guide. Kasi ginagawa ng iba, okay, ginagawa ng mga tropa, kumbaga, papasadahan muna nila ng isa, hindi na. Diretso na lang para minsanan. Para hindi sayang yung oras. So, abangan nyo to kung ano yung kalalabasan ng proyekto natin dito. Okay?